going to discuss yung mga changes and development. Ano? I think alam naman natin na nagkaroon ng sudden announcement coming from DOH na hindi natin inaasahan because as we all know, based sa AO 2010-0034 ng DOH, ang exam ay nakaschedule either June or December of each year. Pero nung last August nangyari yon kasi we requested for DOH na magkaroon na exam kasi since nung the other year ay na-delay. Kaya after writing a letter sa DOH, pumayag sila na iset yung schedule earlier. No, instead of December, ginawa nilang August 14 to 18. Pero ngayon nagulat tayo kasi nag-message sa akin si Ma'am Hermie, andito siya ngayon sa klase ngayon na may announcement may information coming from Region 12 sa ARLID ng Region 12 through Ma'am Vilma na November na raw examination. Kaya medyo nagkanda humahog tayo ngayon, no? Anyway, pag-usapan na natin ngayon yung mga requirements na yaan habang maaga pa lang, and then if you remember, nag-discussion na tayo niyan a few months ago, pero magre-refresher tayo ng panibago uli. Okay, so ang ating title ng ating presentation is mga mahalagang paalaala patungkol sa DOH Massage Licensure Exam Requirements. At ang ating layunin ng ating pag-uusap ngayon ay para malaman ninyo ang mga latest information patungkol sa submission ng DOH Massage Licensure Exam Requirements at manawaan kung paano tupdin ang mga nasabing requirements, submission ng mga requirements, at mapaghandaan ang mga posibleng maging problema sa hinaharap. So tulad na nabanggit natin kanina, there was already this initial announcement na ang exam will be held this coming November 2023. So yun na po yung nakakaano nun at naka-receive tayo ng communication coming from DOH mismo na ang submission ng requirements natin ay ginawa nilang earlier. So pag-usapan natin ngayon yung latest update on the exam schedule. Ang examination in the past, as I think some of you are already familiar, na magkalayo ang gap ng written exam tsaka ng oral practical examination. Pero for the first time in the history of licensure examinations, nangyari po last August 14, kaya nga August 14 to August 18 yung examination kasi pinagsama na nila both the theoretical o the written and then yung oral practical examination. So technically speaking, nangyayari na within 1 week ang buong examination. Ngayon, ano yung criteria for passing the AUSA written exams? Because we have to get familiar with what we do sa AUSA para pwede namin kayo i-endorse sa DOH. Una sa lahat, you have to pass our written o theoretical exam at kinakailangan out of 100%, you have to get 75% passing mark. And then, malaking bagay po yung attendance tsaka yung class participation. Kaya may liwi tayo kahit na medyo tagilid yung inyong passing score, pero nakita naman namin lagi kayong uma-attend sa klase and then you are actively participating in our sessions, nabibigyan natin yan ng leeway, no? Nabibigyan natin ng pagkakataon. Ang sumunod naman ay pag-usapan natin ano naman yung oral practical examination requirement ng AUSA. As you are aware of, tayo ay nakabase sa online. Kaya ang only way for us to be able to gauge how well you are, how good you are, how prepared you are pagdating sa oral practical examination ng DOH is yung inyong gagawing video presentation. So sa nakalipas na mga linggo, sa nakalipas na mga buwan ay nagkaroon na tayo ng initial na video na nag-submit kayo sa AUSA, and then but sa ngayon kailangan natin kumpletuhin na natin yung buong 3 stages of massage, the pre-massage, massage proper, post-massage, and then isama na natin doon yung 5 basic manipulations. All in all, it has to be within 10 to 15 minutes, no? Pero kung mahirapan kayo, pwede naman maximum natin 20 minutes. Now, your individual video presentation, kasi medyo marami tayo sa klase ngayon, katulad nung ginawa natin in the past, isasubmit nyo yan kay Nathan, no? Kay Nathan Rodriguez on or before September 20.
lahat ng submission, kailangan number 1, i-message niyo si Sir Nathan para magkaroon kayo ng idea kung paano isa-submit sa kanya yung inyong mga output. Okay, now ang gagawin ni Nathan, initially sila yung mag-screen. Kapag at least nakita naman na kompleto yung inyong ginawang video, then that's the time i-calculate niya yan and then i-forward niya sa AUSA for evaluation. So ganun yun. Sila yung gagawa ng initial screening process and then I will do the final evaluation later on. Okay. So ano yung ating passing score? The passing score natin is 75, no? So yung grading system natin is number 1, kailangan natin ng mastery of the mastery of the 5 basic strokes, mastery of the 3 stages of massage, and the ability to present your material very well, no? So I will give you a score of 40% for that. Ang sumunod naman yung ability niyo to express yourself, no? Either in Filipino, in Taglish or English. Kailangan makitaan natin na ang ganda ng inyong maayos ang inyong presentation. Okay, then I'll give you 30% for that. And then yung inyong room arrangement and paraphernalia, bibigyan ko kayo ng 30%. That means maayos inyong presentation, and then na-organize yun na maigi. You have your model, you have your assessor, and you yourself as the presenter, no? Kayo ang magpipresent. So I'll give you a 30% for that. So the total score is 100% and the passing score is 75%. Okay, now, if you submit your output earlier, mas madali natin siyang ma-edit natin agad, ma-check natin o ma-evaluate natin. Kung mayroong mga problema, pwede nyo pang i-resubmit. So, yun yung leeway kapag maaga kayo magsasubmit ng inyong mga output. Now, tumungan na tayo ngayon sa submission ng mga DOH requirements. During the August examination, marami-rami sana yung mag-exam. However, hindi na lang naman nangyari sa AUSA kundi sa national level, nagkaroon ng maraming problema when it comes to submission of requirements. And again, I think you are already well aware na yung ating Committee of Examiners for Massage Therapy or CEMT, ang bago na itong humahawak ngayon, no? It used to be under sa Health Human Resource Development Bureau ng DOH. Ngayon, ito ay pinasa na sa Health Facilities, Services and Regulatory Bureau, HFSRB. Yun po, no, sila po yung humahawak ngayon ng ating kasalukuyang examination. Ano yung mga requirements? So nagkaroon ng maraming changes. Kaya ito yung purpose kung bakit tayo nagkaroon ng ganitong session for today. Una sa lahat, regarding sa submission ng mga pictures. Ang dapat nyo i-submit ay 3 passport size photos, and then mag-submit na rin kayo ng 2 pirasong 1x1 photo. Ang lahat ng ito ay dapat kailangan ang background ay puti, and then sa ilalim ng inyong image, sa ilalim ng inyong picture ay nandoon ang inyong complete name, no? Ang complete name. Mauna yung family name, and then comma, then yung first name, and then the middle initial. Now, para hindi magka-problema at magkawala yung inyong mga isasubmit na mga documents, ng mga pictures, kailangan ilagay ninyo ito sa maliit na envelope, either yung brown envelope na maliit, or pwede na yung mailing envelope, or kung mayroon kayong transparent na yung may zip na ganon, pwede nyo ilagay doon para madali makita, para ito ay for the convenience of everybody, no? Kasi kung minsan yung iba ini-staple na maluwag yung pagka-staple, minsan nalaglag, and then nagkawalaan ng mga pictures. Ang sumunod, this is the sample of the photo that I was talking about. Ang sumunod naman ay submission ng DOH application form. Now, question, saan nyo makukuha yung DOH application form? Ang DOH application form ay mada-download ninyo sa Health Facilities Services and Regulatory Bureau na website, or HFSRB na website. Talagang nakakabulol yung pangalan ng bureau na yan. You can download from there. Medyo may kulang yung spelling na yan, instead na may kulang yan ng R, no? SRB. Kailangan ang inyong ma-download o ang inyong
yung form na DOH application form para sa examination ng massage, ay kailangan ito ay notaryado, no? I would like to show to you yung sample copy. Ito yung sample copy na mada-download ninyo sa DOH. Now, there are some questions here. Kailan medyo malinggit siya, which I would like to inform you in advance, no? Pag may tanong dito about sa institution, ang ilalagay ninyo is HIMAS/Asian Wellness and Spa Academy. HIMAS/AUSA, pwede na rin po yon. And then, ang inyo, mayroon tanong kasi dito about your category. Ang ilalagay ninyo is massage therapy, no? Massage therapist. Yun po, ano, ilalagay po natin. And then, what else? Ayun po. Yun po yung mga major na mga tanong, no? The rest, ayun, I'm sorry. Yung the address, ang ilalagay nyo na address is AUSA Jensan, number 10, Rosa Street, Barangay City Heights, General Santos City. Yun po ilalagay ninyo. Tiyakin niyo lang ha na ito ay notaryado at notaryado kung saan kayo saan kayo located sa ngayon. Okay, the next one is Certificate of Good Moral Character. Saan makukuha ang Certificate of Good Moral Character? Ito ay makukuha ninyo sa inyong barangay na kung saan kayo ay nakatira. Ulitin ko, ang submission nito, ang acquisition nito ay kukunin ninyo sa barangay na kung saan kayo ay nakatira. And then ang sumunod niyan ay dapat naka-specify as a requirement for DOH massage licensure examinations. Yun po ang yun po ang dapat ilagay ninyo, pakiusapan nyo ilagay ng barangay secretary. Okay, now, I would like to clarify, kasi minsan may nagsasubmit ng barangay clearance. Hindi po kailangan ng DOH ang inyong barangay clearance. Why is that? Kasi ang hinihingi niya ay Certificate of Good Moral Character. Ang barangay clearance is normally being given kapag kayo ay nag-apply ng, for example, ng business permit. Doon po yan kinakailangan. Doon po angkop ang barangay clearance. Kaya huwag kayo magsasubmit sa DOH ng barangay clearance. Otherwise, hindi po yan papansinin ng DOH. The next one is ito, yung medyo masalimot sa lahat, no? Submission ng original copy ng inyong high school diploma or its equivalent, no? Ang equivalent po niyan ay yung sa DepEd, yung alternative learning system ng DepEd na ang level ay high school graduate. Or pwede din po kayo mag-submit ng inyo pong transcript of record or TOR, provided malinaw po sa inyo na ang lahat ng isasubmit, any of these requirements na sasubmit natin o isasubmit ninyo ay hindi na yan babalik sa inyo. Linawin ko, hindi na babalik sa inyo lahat ng mga documents na inyong isasubmit, lalo't higit yung mga original requirements. Kaya ngayon, inyong high school diploma, kung kayo ay makakakuha pa ng certified true copy kung saan kayo nag-aral, pwede po yun, no? Pero kung ayaw ninyong i-submit at nag-iisa na lang yung inyong document na yan, pwede po na inyong kukunin po yan o balikan nyo po yung school, or katulad po ng information kanina ng nauna sa inyo sa kabilang class, ang sabi po nila, pumapayag po ang DepEd na sila ang mag-CTC. Ulitin ko, kung ang inyong diploma ay kinuha ninyo, kunwari nandoon sa kasulok-sulukang bahagi ng Mindanao, at kayo ay nasa Luzon, pwede nyo pala yan ipa-CTC, bitbit nyo yung original diploma na yan, ipa-CTC ninyo sa pinakamalapit na DepEd office. Kasi po, per information, kanina mayroon nag-share sa atin sa grupo na pumapayag ang DepEd na kayo ang magpa-CTC sa kanilang opisina. Kasi siyempre, government office yan na sila ang nangangasiwa patungkol dyan sa mga training, sa mga schools. Okay? Now, yung TOR, wala namang problema po yan, kaya napakadali lang po niyang kumuha provided you're willing to pay the necessary amount. No? Kasi yun po yung sa mga schools and universities. Okay, so yun po malinaw po regarding sa mga diploma ha. Huwag kayo magsasubmit ng any diploma na nag-iisa na lang at wala kayong kopya. Kasi ang isasubmit nyo lang sa DOH ay yung naka-CTC. Except lang yung transcript of record, madaling kumuha niyan kahit naibigay nyo po yung inyong original na document.
Medical certificate. Okay. Linawin natin po. Ang inyong medical certificate ay hindi kinakailangan yung kukunin nyo lamang sa any government physician or any government health facility. Ibig sabihin po no, it's pwede yung sa barangay health clinic, pwede yung sa government hospital, ganun po, no? At ang dapat naka-indicate sa inyo pong medical certificate ay nakalagay po doon sa ilalim, you are fit to take Miss So-and-so, Mr. So-and-so is fit to take the DOH massage licensure examinations. And then, ang purpose, ilagay nyo rin po roon, ipalagay nyo po na this is a requirement for the DOH massage examination. So, parang, basta ganun po yung content, yung ganun po yung idea. Okay, now, question. Sir, pwede bang isubmit yung copy ng aming pong health certificate? Yung health certificate, hindi po tatanggapin ng DOH. Bakit po? Kasi yung health certificate natin, di ba, maliit lang po yon, minsan kasing laki ng ID. Hindi po pwede po yon. Number 1, kasi wala naka-indicate regarding your fitness to take the examination ng DOH. Number 2, hindi naka-indicate din po na you are submitting it as a part ng requirement for the said examinations. So, hindi po pwede po yung health certificate. Kailangan po medical certificate at kailangan po ang pumipirma ay ang doktor mula sa gobyerno at ang letterhead na gagamitin ay naka-indicate po doon yung letterhead ng office o government office na nagbibigay po ng ganong certification. Ang sumunod naman ay patungkol sa clearance. In the past, tatlo po ang pagpipilian ng submission regarding this. Meron tayong PNP clearance, meron tayong fiscal clearance, at ang pangatlo ang NBI clearance. Pero during the last examination, DOH did away with all the others. No? Ang sabi ng DOH, kailangan valid NBI clearance lang ang maaari ninyong isubmit. At pag sinabing valid, it is within the 6 months reglementary period. No? Ibig sabihin nun, during the time of submission, pasok pa siya doon sa 6 months period. So yun po, NBI clearance na lang po, wala ng fiscal clearance, wala ng PNP clearance, wala ng police clearance. Okay? So ang sumunod naman ay eto, birth certificate. Isa din sa medyo masalimuot. Sa birth certificate, well, of course, as an applicant, kailangan you are at least 18 years of age. Now, if you take the exam below 18, hindi kayo tatanggapin. No? So, mayroon tayong mga estudyante, may estudyante tayo in the past na 18 years old, at 17 years old siya na complete niya yung training. Pero, hindi ko siya pinayagan ma-exam kasi wala pa siya doon sa required na at least 18 years of age. Yung birth certificate, ito dalawa ang pwedeng mag-issue. Ang isa ay ang PSA, yung Philippine Statistics Authority, and then yung local civil registrar. Okay, yung local civil registrar, siya yung kung saan kayo ay pinanganak, sila yung gumawa ninyong birth certificate, and so on and so forth. Now, regarding this requirement, tulad ng sinabi natin, kailangan naka either original o CTC. Ngayon, ang naging problema doon sa ibang pumupunta sa PSA, kumukuha sila ng kanilang birth certificate na naka-CTC. Ang sabi ng PSA, hindi na kami magbibigay ng CTC kasi ang hawak nyo na document ay original. Original po. So, ibig sabihin po nun, pwede na po yan. Pwede na po yan. Now, the good thing about PSA, madali lang kumuha ng birth certificate. Now, I just received an information earlier. Ang sabi sa akin na in case lang kung nag-iisa lang inyong document at gusto nyong mag-submit sa DOH na naka-CTC, pwede daw po yung PSA, dadalhin nyo po sa inyong local civil registrar, sila po ang gagawa ng CTC o ng certified true copy. Pwede po silang gagawa po nun. Pero wag nyo pong dadalhin po kay PSA at himingi pa kayo ng CTC ng original. Hindi po sila papayag ng ganon. Okay? So, ganun lang po yun. No? Either si local civil registrar mag-i-issue ng CTC na inyong birth certificate or yung inyong birth certificate issued by PSA, pwede nilang i-CTC. Pwede i-CTC po ng local civil registrar. Or kung total, as I said, madali naman kumuha ng birth certificate sa PSA, then
as is na lang po, yun na lang isasubmit ninyo sa DOH. Okay. Ang sumunod naman ay marriage contract. Now, yung marriage contract, this is an optional requirement. Kailan kayo magsasubmit ng marriage contract? Kayo magsasubmit na inyong copy ng inyong marriage contract or CTC copy ng inyong marriage contract kung nais ninyo na baguhin yung inyong pangalan at yun ang susundin na complete name ninyo doon sa inyong certificate of registration coming from DOH. Okay? Kasi probably at the time of filing, kayo po ay walang asawa, and then nung kayo ay, before that training pala na kayo walang asawa, and then at the time of filing kayo ay nag-asawa, and then gusto niyo gamitin yung pangalan ng inyong asawa. Pero pwede po yon provided i-attach niyo po ang inyong marriage contract. Okay? There you are. So ulitin ko po, hindi po ito nire-require sa lahat. Ito ay nire-require lamang para sa nais na magkaroon o babaguhin yung kanilang pangalan. Kasi po yung earlier documentation nila ay magkaiba yung pangalan doon sa kanilang married name. Certificate of Training from Accredited Training Institution. So, ang i-issue ng ATI, no, Accredited Training Institution ng DOH ay kayo ay nagkaroon ng 60 hours basic, 60 hours instruction, and then meron din kayong 60 hours of practical massage. So, hindi na namin kayo hahanapan pa ng documentation on your 60 hours practical massage kasi ang Assumption Institution, habang kayo ay nagsasanay for the oral practical examination, ay counted na po yun. Lalo tigit kung kayo po ay actual massage practitioner or matagal na kayo involved sa wellness industry. So, ang mag-i-issue po yan ay ang HIMAS AUSA or ang training institution na inyong pinanggalingan. Ang sumunod naman ay ang endorsement. Because some people were saying na pwede na silang, kung once mayroon na silang certificate of completion, pwede na silang pumunta sa DOH on their own. Hindi po pwede po yon. Lahat po na mag-i-exam ay dadaan sa training institution. Kaya, ang susunod na gagawin ng AUSA o ng institution na accredited ng DOH ay magkakaroon ng endorsement sa DOH regarding your application or regarding your desire na magkaroon ng kukuha ng DOH massage licensure examination. Yun po yun. So, additional requirements. Ano yung mga additional requirements? Una sa lahat, kailangan nakalagay po ang inyong original doon sa plastic transparent envelope. Probably yung long size. Okay? And then yung pangalawa naman ay nakalagay po sa said second plastic envelope yung inyong photocopy ng mga documents. Kung ano yung isasubmit nyo sa DOH, dapat meron kayong photocopy nun at ilalagay nyo po yon sa pangalawang envelope. Question, kailangan ba naka-CTC yung nasa second envelope? No need. No need. Why? Kasi po for reference purposes lang po yan ng institution, no? Para magka-problema man, madali namin ma-check kung ano yung medyo may problema ng mga document na sinubmit ninyo sa DOH. Okay, paalaala po. So, lahat ng ito ay may karagdagan lang po actually. Kasi ang una is envelope, pero para maging madali na rin po sa DOH, lahat ng documents na yan ay ilalagay nyo rin po sa isang folder. Long folder, and then meron kayong pangalan dito sa may side na may tabbing, no? First name, family name muna, comma, first name, middle initial. Yun po ay ilalagay po ninyo sa gilid po ng inyo pong folder. At yan yung isisilid ninyo sa envelope na binanggit natin kanina. Well. Tuloy tayo. So, ang sumunod naman ay ito mga mahalagang paalaala. Number 1, please observe everything that was discussed here. No, lahat ng mga napag-usapan nating instructions, sundin nyo na maigi. Kasi pag once na may kulang po kayo, may mga yung documents ninyo ay may mga kulang, chances are hindi po yan
i-honor ng DOH at hindi kayo, yung inyong pangalan hindi po a-appear sa list of those who will be taking the DOH examinations. Pangalawa, napaka-importante. Wag na wag kayong mag-attempt na mandaya pagdating sa inyong documents na isasubmit sa DOH. Kaya may mga instances kasi in the past na kung ano ang pinagsasubmit and hoping na totoo po yun, pero pagdating ng panahon, years later, meron nagko-complain at brinote out yung mga fictitious documents sinubmit, then yung guilty party ay tinanggalan ng lisensya. Kaya you better make sure that everything you submit are original or yung true copies o true documents na malayo po sa mga peking mga documents. At ang panghuli, kung mayroon kayong any doubts about anything, you ask AUSA. Tanungin niyo po kami, message niyo po kami para masagot po natin yung inyong mga concerns. Ang sumunod na slides ay about the deadline. Kailangan ng deadline ng AUSA regarding your documents. So, ang sinet natin na deadline is September 20. Kung magkakaroon ng extension, siguro at most natin is mga 2021, parang ganun. Ano po? But technically po, i-ready nyo na po ang inyong mga documents na yan and that has to submitted before the schedule, no? Ng ating deadline. Saan nyo ipapadala? If you are just around Jensan, pwede nyo po dalhin sa address na ito. Number 10, Rosa Street, Barangay City Heights, General Santos City. Nakapangalan kay Benjamin Eugenio Jr. Now, ganun din po, lalo tigit kung kayo ay nasa malayong area. No, kung kayo ay nasa abroad, kung nasa malayong area kayo at magsasubmit kayo ng inyong documents for us to be able to do the necessary evaluation or checking, i-forward nyo po through LBC under sa pangalan Benjamin Eugenio Jr., number 10, Rosa Street, Barangay City Heights, General Santos City. Ang panghuling slide ay sino-sino ang qualified na mag-submit ng kanilang requirements initially sa AUSA. Una sa lahat, kailangan fully paid. Ulitin ko po, kailangan fully paid, walang standing financial obligations. Pangalawa, para ma-check ng AUSA na kayo ay fully paid, kinakailangan nyo mag-coordinate kay Miss Krista Camilong Cayas kasi po siya ang magbibigay ng certification o siya magbabalidate na kayo ay completed na po yung inyong payment. Probably, siguro maglalabas siya ng list ng mga those who have already completed their financial obligations. Then and only then, pwede kayo mag-submit sa AUSA ng inyong mga requirements. Medyo malakas ang ulan. I hope na naririnig nyo pa rin yung aking boses. Okay, tulad ng banggit natin, you must pass the written examination and the oral and practical examination. Okay, so there you are. Yan po yung ating pong presentation regarding the submission of requirements. And I would like to open the floor for any clarification. Kung kayo ay may mga gustong itanong, now is the time for those things. Okay, sino yung una magtatanong? Si Sir Ray. Ayan, alam ko, mahalagang sasabihin ni Sir Ray. Sir Ray, kadyot lang sir ha. Okay sir, go ahead sir. Oo. Sir, alin ba yung sa amin ba, sa mga BI, wala kaming diploma na pwede present ng DOH? Paano yan sir? Oo, yun yung maging malaking challenge natin kasi ginawa nilang earlier. Although mayroon na tayong initial discussion with Region 12 at saka si Ma'am Hermie Lagdamen na bigyan kayo ng o magre-request tayo ng grandfather's clause. Pero kasi ginawa nilang earlier yung schedule, malamang sa malamang baka hindi kayo ma-accommodate ngayong December or ngayong November kasi alanganin na. Kaya lang kung ma-complete ninyo inyong training sa AUSA, pending yang inyong mga requirements na yan, kasi ini-negotiate natin yan for the next examinations para ma-accommodate kayo. Pero ang isang hinihingi ng DOH is dapat maka-generate tayo na mas marami mag-request hindi lang sa Region 12. If we could ask visually impaired from other regions para idagdag yung list na yon, mas maging mas mataas yung chance na ma-consider kayo, Sir Ray. But for the meantime, kasi medyo mabilis yung pangyayari ngayon at tuloy nyo lang yung training natin, kumpletuhin lang natin yung ating mga evaluations
And then pag ready na po kayo, pwede na namin kayo ma-issuean ng Certificate of Registration pending yung application sa DOH for the licensure examinations. So yan na lang for the meantime, sir, ang gagawin po natin. Alam namin yung inyong concern, napakahirap po, pero sinisikap naman ng Region 12 na matulungan kayo. Lalo na yung SPA Association natin sa Region 12 headed by Ma'am Hermy Lagdamin, talagang ginagawa nila ng paraan na tulungan ang mga visually impaired. Okay, sir. Sige, sir. Antayin lang natin pero sige lang, let's hope and pray na papayagan kayo ng DOH, no? Kasi ini-invoke lang natin dito yung grandfather's clause na maibalik nila yung grandfather's clause for a period para makapasok naman yung mga visually impaired. Sige, sir. Okay. Tanong ba, sir? Go ahead. Sige. This coming September 19, may meeting daw ang association doon i-held sa Pinapawan. Kasama ba kami? I think andito si Ma'am Lamen, si Ma'am Hermy. Ma'am Hermy, please go ahead. Sandali ma'am, ko lang ha. Buti na nandito si Ma'am Herms. Okay. Yes. Okay. Ganito. May meeting tayo ng mga officers on September 19 sa Pinapawan. Hindi na kailangan na pumunta kayo. All I asked from Meridian yesterday was send me, bigyan na ako ng listahan ng mga pangalan ng mga VIs natin. Dahil ngayon, gumagawa ako ng letter sa Pinapawan, tapos sa South Cotabato kay Ma'am Dick, para kasali din sila doon sa meeting. And then during the meeting, gagawa ako ng petition ngayon. Ang nag-draft ko ang petition ngayon, invoking the grandfather's clause. Yes. Policy ng DOH, no? So yung petition na yun, nakalagay ng mga pangalan ninyo, pwede kong ipadala sa inyo lahat to check before September 19. Ipirmahan niya ng mga officers, tapos i-endorse natin kay Ma'am D, si Ma'am D yung magpapadala sa DOH Central Office. Sabi ni Ma'am Mary Jane, gusto niyang pumunta. Ang distance lang kasi medyo tayo, mag-commute tayo, and then makikisig lang naman kayo. Ako ay suggest siguro ko na padala na lang yung names ninyo. And then, papadala ko sa inyo yung draft ng petition para mabasa ninyo at kung may suggestion kayo further, pwede ninyong gawin yun para ma-revise ko siya and ready for signing ng mga officers by September 19. Okay. Salamat po, ma'am. Okay, no problem. Glad to help all of you. Yan. Bigyan natin ng 5 bagsak si Ma'am Herms. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sige po. Yan yung update natin, ha? Okay. Ayan yung sabi natin. Pasalamat tayo sa Regional SPA Association natin headed by Ma'am Hermy Lagdamin here. And then para landmark accomplishment ng SPA Association sa region kung magawa ng paraan na maibalik ng DOH. Kasi hindi lang naman Region 12 makikinabang, hindi ang buong Pilipinas na mga visually impaired na mga nagmamasals na kapos sila sa basic requirement ng education. Okay. Sige po. So, any other clarification? Salamat, Ma'am Herms. Marge. Welcome, sir. Okay, thank you. God bless. Si Marge, may tanong ka. Nali, Marge, ha? Marge, go ahead. Sir, good morning. Yes. Tatanong ko po yung mga requirements. Diba submission is 19 to 20? Opo, sa AUSA po yan. Yes po. Kaya lang sir, yung mga requirements na yun is kailangan mo lang kunin sa Pilipinas. December lang ako inalaw na project uwi. Yes, oo. So, in-arrange na ako ng December. Oo. I think si Ma'am Herms, pwede kang bumalik uli kasi ang isa sa mga initiative ni Ma'am Herms is i-request na ibalik yung standard na examination period na December. Kasi out of the yung si November no, Ma'am Herms, sa EO kasi ng DOH, June tsaka December yung examination. Ngayon ginawa nilang November. So, Ma'am Herms, sandali, pakinggan natin si Ma'am Herms. Yung mo, Marge, is, I know, kami rin, nagulat din kami, bakit nila ginawang November kasi alam natin December.
So, yung iba sa inyo katulad ni Bernadette, no, alam na nila naka-schedule na kayo ng ng December. Yes, ma'am. Yes. Go ahead, ma'am. Hello, ma'am. Yung isa natin isang gagawin natin sa Kidapawan on September 19 is i-petition natin yung yung DOH Central o SRB na ibalik nila sa December. Kasi under PD 856 at saka sa DOH or 0034 2010-0034, yun naman at December yung yung schedule. Yes. So, i-request natin yun. Isa yun sa mga sa ginagawaan ko ngayon, dinadraft ko na petition. Yes. Dalawa yung petition natin, yung sa visually impaired, at saka yung ibabalik ng DOH yung schedule, hindi na November but December. Yes. Oo. Okay. So, ayun, Marge, nasagot ni Ma'am Herms yung yung concern mo. Kasi Ma'am Herms, pati si Bernadette, nasa US kasi siya. So, nakaschedule din siya ng December. Oo, yun yung kanilang concern na nag-alala sila kasi hindi nila maabutan yung examination kung yun lang sadyain nilang pauwi ng Pilipinas. Oo, okay. Sige. So, yun, wait lang sila kasi ipapalo up natin sa Region 12 na maipasa kaagad kasi yung petition kaagad-agad sa 19 by the 20th maipasa na yan sa Manila para may sagot na tayo kaagad. Ayan, hindi lang 5 bagsak para sa ating presidente, no? Maraming bagsak. Mga officers. At officers ng Region 12, no? Lahat ng officers sa Region 12 tsaka sa mga provincial offices ng ating SPA Association. Okay, so thank you so much, ma'am, for that, no? I hope medyo Marge, nasagot na yung tanong mo, yung concern mo, Marge. Yes, sir. Okay, sige. Maraming salamat. Thank you. Na mag-grant yung ating petition. Ayan. Oo. Request natin help private. There is power. There is power in prayer, no? Kaya samahan natin ang ating mga officers to pray for that para magkaroon ng babalik dun sa talagang standard na schedule na examination. Kasi alam ko maraming maiipit, even the training natin maiipit kasi like yung mga nagre-request ng refresher, ang haba ng ginawa kong program para sa Saturday refresher class. Pero kung gawing earlier, mapupurnada yung so mangangamutin na naman yung ibang magre-refresher no mag-retake na exam sa DOH. Okay. Sige po. Any other question before we go? Clarification? Okay, yan. Bumabalik si Ma'am Bernadette. Ma'am Bernadette, kumusta sa US? Ma'am Bernadette, nawala siya bigla. Ito, Ma'am Bernadette. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Okay lang, sir. Gabi dito Oh. Tanong ko lang, sir, so lahat pala tayo alanganin na maka-process for application ng licensure exam. So, pati yung kayo dyan kasi nga naipit yung time. Pero hopefully nga ma-petition. Pero ang tanong ko, sir, kasi nandito ako, ang balak ko, yung requirement na application form, ita-download ko rito, that's easy. Pero yung ipa-notarize ko dito o kailangan nasa Pilipinas? Yan ang isang malaking tanong. Pero kung uwi ka ng Pinas, ma'am, kasi for submission nga pala yung requirements earlier, no? I think, I cannot answer actually. Pero legally speaking, kung nasaan ka, pwede ka naman dyan magpa-notarize. And then, i-state mo lang sa communication sa DOS, since ang location mo ay nasa US, diyan ka na nagpa-notarize pending yung submission ng iyong requirements. I think kung akong tatanungin. Okay. Kasi ang balak ko, sir, kasi ang uwi ko, katulad ni March, mga OFW, kasama ko, ay limited yung mga bakasyon namin, tapos naka-schedule yan. So, ang balak ko, mag-a-apply ako ng examination and then pagka na-approve ako, i-reschedule ko siya for the next. So, kunyari, kung ma-approve ako sa application ko for examination for December, hindi ako makauwi, ipapa-schedule ko ng June next year. Oh, yes. Oo. Yun po ang pinakamainam.
Pero ang tingin ko naman dyan, yun nga, una muna i-validate natin, i-request, tulad na sinabi ni Ma'am Herms, magkakaroon ng request for the final schedule. And then kung magkaroon ng alanganin sa schedule ninyo, pwede naman natin pa-extend, no? Gawa natin ng paraan. Pero kung sakali man lang, kung nasa Pinas na kayo, and then medyo maipit yung inyong submission ng requirements, case-to-case basis naman yan, papansinin naman ng DOH yung ganong cases, no? Provided masaklaw nyo pa rin yung exam period mismo. Kasi ang maganda ngayon, 1 week lang, tapos na yung examination ng buo, ng written tsaka ng inyong oral practical examination. Okay. Na-complete yung mga requirements. Sige. Okay. Marge, okay ka na rin ha? Okay na kayong dalawa ni Bernadette? Sir, pagkatala yung gusto ko lang din ikaw, pag hindi kami halimbawa umabot ng December for examination, hindi pa mag-grade yun, pwede ba kami mag-take for next June? Yeah. Oo. Wala na, yun na lang ang natin, yun na lang ang gawin nating bargain with DOH na regarding your situation. Kasi ang gagawin na lang natin, ako personally, kami na lang mag-communicate kay DOH Manila patungkol sa inyong sa inyong desire na magkaroon ng examination. Opo sir, kasi for example sir, kami makauwi kami ngayong December, diyan sa namin maaayos yung aming mga requirements. Bibigay namin so hindi na rin kami talaga aabot, for example. Okay. Pwede kaming mag-take ng June exam. Pwede ba yun, sir? I cannot speak for DOH, pero chances are pwede yun. Basta provided na meet nyo na yung mga submission requirements, and then total alam naman nila na sa overseas kayo, I think ma-accommodate kayo, gagawan kayo ng paraan. Yun na lang yung natin, no? Yun na lang. Pero katulad sinabi ni Ma'am Hermie kanina, pag-pray natin, no? Kailangan natin pag-pray na mai-grant yung ganun kasi we cannot just do it ourselves. Okay. Sige po. So, any other clarification? Yeah, thank you, Marge at saka Bernadette. Any other further clarification? Wala na tayong additional questions or clarifications. Malinaw na sa atin po yon. Kung wala na tayong katanungan, muli nagpapasalamat kami sa inyong panahon. And then, as we said, make sure na dahan-dahan nyo, mabilisan nyo na, prioritize nyo pag-comply ng mga requirements as you embark doon sa pag-comply ng ating yung hinahanap ng DOH para sa inyong darating examination. But let's hope and pray. Manalangin tayo kasama nung mga officers ng ating Regional SPA Association tsaka mga provincial officers ng SPA Association na mag-grant yung gagawing request, no, yung gagawing petition ng mga officers natin na ibalik sa schedule talaga na December. Kasi yung November wala yan sa schedule. Yung August okay pa yun kasi na-delay ng several mga 2 years or so. Pero ngayon kasi malapit lang yung August at November, kaya kung pwede lang gawin nila December, I'm sorry. Okay, so that will be all. Thank you so much and God bless. See you tomorrow. Bye.